Hi, 1 week jud ta wala naka-post no, na busy jud mi last week. Pero salamat sa Ginoo kay nakabalik na kita. Nastudihan naman nato ang simple present o present continuous. Nastudihan na po nato ang simple past o past continuous. This time atong studihan ang simple future. Unsa man na simple future? Amo lang na huna-hunaon na to nga kung future gani wa pa gyud na nahitabo. Tan-awa atong timeline. Kani kung kani ang ato ang present, no? Pagkahuman ana kani future na sila tanan. Okay. Bisan pa og 1 second lang sa ngalan nga wa pa nahitabo, future gyud na siya. Mura na atong isipon. I-express na to atong idea sa simple future tense kung wala pa nahitabo. Okay? Let's go to sentence number 1. The Lord will fulfill His purpose for me. Nakuha nato ni sa Psalm 138 verse 8. Kani, wala man ko gyud kay buloon sa ang whole story ani, pero sa sentence pa lang nagaingon nga wala pa na fulfill sa Ginoo ang purpose para kay David. Mao na nga will ang gigamit, no? The Lord, si Lord ang subject, will fulfill, no? Will, gidagdagan mo ng will, tapos fulfill, this is simple verb. Ana lang siya. Will, ragyo inyong ibutang. Subject, will, simple verb. Pareho na po na ani sa ikaduha nato. Rafa will become a doctor. So siguro si Rafa is bata pa, nursery, or siguro elementary, high school. So, wala pa gyud siya di eskwela pagka-doktor. No. Mo na nga ang gigamit will kawa pa man nahitabo, and then simple verb ang become. So subject, will, and simple verb. Ana lang. So ganito nato ang simple past kung naatay guess, natay nahuna-hunaan nga kanang panagna, naatay prediction. Pwede nato i-express atong idea sa simple future tense. And paghimo, mao lang ng subject, tapos will, tapos simple verb, okay? Rafa will become a doctor. Now, let's go to this one, ang third one. Kani siya, second way ni siya nga ma-form na to atong simple future tense. Okay. Tomorrow at 7 a.m., the auditor is going to arrive. Kay si auditor, isa lang man, maunang is, unya dugangan ni mo going to, and then simple verb. To form your sentence, and to express your sentence in simple future, imong gamiton is am, is, are, dagdagan nimo og going to, at saka dagdagan nimo og simple verb. Ana lang. Is, am, is, are, tapos going to, dagdagan ng simple verb. For example, ang subject is I. Of course, I am. I am going to teach you. Then, kung is, isa lang. For example, he, she, it, no na yung mga is. O kanang other singular subjects. Is, dagdagan ng going to, tapos simple verb. Or kung daghan are, unsa man ang are, you, they, we, o kanang mga plural pa nga mga subjects. Dagdagan ng going to and simple verb. For example, is, kay isa lang man na siya, no? Is, maingon ta nga, the driver is going to resign. O resign lang, simple verb, imuhang resign. Walay s, walay es, walay ing, no? Okay. Or they, daghan sila. They are going to reveal the secret. So, they are going to reveal, simple verb lang ang reveal. So, gamitan po nimo og simple future kung kabalo na kaunsay mahitabo. Kay pareho ani, scheduled naman nga moabot at 7 a.m. Scheduled man siya. Kaya lang, wala pa naabot. Pero kabalo na ka nga moabot siya at 7 a.m. Kaya wa pa man siya naabot, bisag naka-schedule siya, mo na nga gamitan og simple future tense. So, i-summarize na ako.
when we say future, it means wala pa nahitabo. Gamitan nato og simple future tense kung wala pa siya nahitabo ang action. Ikaduha, kung wala pa po nahitabo, bisan og imo lang to siyang huna-huna, imo lang to siyang guess, or imo lang to siyang prediction. Gamitan po nimo og sentence nga simple future kung scheduled siya pero wala pa siya nahitabo. I hope na understand nato to, no? Bye bye.